Sa video na to ay meron ng tatlong sign kung paano napapahamak ang tao. Babahagi ko sa inyo ngayon ang tatlong pinaka-primary reason na magbubulid sa tao papunta sa impyerno. Sa tatlo na to, hindi dito nagtatapos ang mga palatandaan na makikita natin, kundi maraming binanggit sa Bible na mga palatandaan kung paano napapahamak ang isang tao. Ang number 1 na sign na makakapagpahamak sa'yo ay kapag wala sa'yo si Kristo. O number 1 is you deny Christ. Ngayon, pag-usapang kaligtasan, ang pinaka-primary reason kung bakit naliligtas ang isang tao, walang iba kundi sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo. Pag-usapang kaligtasan, walang ibang dahilan kung bakit maliligtas ang tao, kundi sa tinapos sa krus ng Panginoong Jesucristo. Ang mabubuting gawa natin ay isang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Isaias na yung mga mabubuting gawa natin ay parang maduming basahan lang. Kasi nga lahat tayong mga tao ay nag-asala tayo. Hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa araw ng paghukom, kapag hinusgahan na tayo ng Diyos, hindi yung mga mabubuting gawa natin ang huhusgahan niya o yung titignan niya, kundi ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung isa sa dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus, dahil sa ating kasalanan. Kaya kapag nireject mo ang ating Panginoong Jesucristo, sino na ang magliligtas sa'yo? Kumbaga, wala nang ibang paraan para tayo ay maligtas, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya natin. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang susi o access para makapunta tayo sa langit. Kasi kapag nireject natin siya, matik, wala nang magliligtas sa atin. Diretso tayo sa kapahamakan. Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 12, ang Jesus na ito, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. At ang number 2 na sign na mabubulid sa tao papunta sa impyerno ay yung pamumuhay sa kasalanan o living in sin. Kung babasahin natin ang Bible, isa ito sa pinagdidiinan na sinasabi sa Bible tungkol sa mga taong namumuhay ayon sa kasalanan. Yung mga taong namumuhay ayon sa kasalanan, sila yung mga taong walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero paano yan? Lahat naman tayong tao, nagkakasala tayo. Kahit tayong mga Kristiyano na, nagkakasala pa rin tayo. Magkaiba kasi yung namumuhay sa kasalanan at ang taong namumuhay sa pagkakasala. Yung mga taong namumuhay sa kasalanan, sila yung mga taong normal lang sa kanila yung magkasala. Kapag nakakagawa sila ng kasalanan, nakagawa sila ng pagkakamali, walang conviction sa puso nila. Kumbaga, hindi sila nagigilty. Para bang hindi sila nagsisisi sa nagawa nila. Yung mga tao namang namumuhay sa pagkakasala, tulad nating mga Kristiyano, kapag nagkakasala tayo, hindi na tayo tulad ng dati na parang normal lang sa ating magkasala, kundi nakukonvict tayo kasi nasa season tayo ng transformation. Hindi man tayo perfecto, pero tinutulungan tayo ng banal na spirito na magbago. Kaya dapat ka talagang kabahan kapag namumuhay ka sa kasalanan, dahil isa iyong malaking palatandaan. Sinasabi ng Bible na ikaw ay mapupunta sa kapahamakan kapag namumuhay ka sa kasalanan. Pero kung hihingi ka ng tawad sa ating Panginoon, tutulungan ka niya, papatawarin ka niya. Ayun yung pangako niya sa atin. At ang pangatlo, ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang pangatlong palatandaan na mapapahamak ang isang tao kapag wala sa kanila ang banal na spirito, without the Holy Spirit. Kaya masasabi mong isang tunay na Kristiyano o isang tunay na believer ang isang tao pag nasa kanya ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo lang naman yung tumutulong sa atin na magbago at talikuran yung mga kasalanan natin. Siya yung nagkukonvict sa puso natin na magbago. Ang access para bumaba sa atin ang banal na spirito o matanggap natin ang banal na spirito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung susi para manahan sa atin yung kanyang espiritu. Kaya kailangan mo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bago bumaba sa iyo
ang banal na spirito. Kaya katakataka sa tao yung kanyang kaligtasan kapag wala sa kanyang banal na spirito. Dahil sabi sa Bible, Ephesians chapter 1 verse 14, na ang espiritu mismo ang palatandaan na makakamit natin ang pangako ng Diyos, o ang banal na spirito mismo ang katibayan na tayo ay tutubusin sa takdang panahon. Kaya kung wala sa iyo ang banal na Espiritu Santo, yung kaligtasan mo ay questionable. Dahil sa totoo lang, hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu Santo, sino ang lalaban sa hilig ng iyong laman? Walang ibang gumagawa nun kundi ang banal na Espiritu na matatanggap natin o namumuhay sa atin. At tulad nga ng sinabi ko kanina, ang access para mamuhay sa atin ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag tinanggap natin siya ng buong puso, kaya yung kaligtasan o yung kapahamakan ay nakabase lang sa desisyon ng tao kung ano ang pipiliin niya. Kung gusto niya maligtas o gusto niya mapahamak mapunta sa impyerno. Nasa tao ang desisyon. Yung sagot sa kaligtasan ay nasa puso lang natin. Inaantay lang tayo ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya, handa niya tayong patawarin. Kumakatok siya sa ating puso. Ayun yung access. Kung bibigyan natin ng access ng ating pananampalataya. Kaya itong tatlong sign na to na binigay ko sa inyo ay dapat nating iwasan. Kailangan nating tanggapin ang ating Panginoon. Iwasan na mamuhay sa kasalanan at tanggapin ang banal na Espiritu sa ating buhay.